I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters, siyempre sa mga Pilipino and OFW sa buong daigdig. Shout out po sa inyo. Mayroon tayong upload videos, update. Siguro guys, nalaman nyo no, yung balita sa social media, yung fake news na sinasabi pinapakalat ng mga utak dilis. Alam nyo naman kung sino mga nagkakalat sa social media. Walang iba kundi mga utak dilis, mga ampaw, para lang makuha ang simpatya ng mayang Pilipino, para sabihin masama itong administrasyon, sila ang tama. Alam nyo naman guys, sumisingaw ang baho ng puon nila ngayon, di ba? So ang palabas kasi nila nag-resign si Secretary Gubo Teodoro. Walang katotohanan po yun mga kababayan. May kondisyon lang yan. Yung mga style ng mga vloggers na didilis, gawain nila yan kasi trabaho nila yung manira sa social media para kumita sila mga kababayan. Binabayaran ng mga yan Sabi dito ng Pangulo, tingnan nyo. Pero panoorin nyo pa rin yung interview ng full. May lumabas na balita na nag-resign daw si Secretary National Defense Gubo Teodoro. Una sagutin ko muna, tanong nyo, fake. Naku, ilang fake niya yan guys fake news yan. Ang lumalabas lang dyan, yung mga desperado nag-iimbento ng mga istorya para gumawa ng gulo. Yes, tama po ang Pangulong Marcos Jr. Sino ba guys ang nanggugulo? Di ba si Dugas? Yung mga alipores niya, yung mga utak dilis, naglilipa na sila sa social media kung saan sila makakarating, magko-comment sila kung ano-ano. Ay sus, grabe, antindi. Kasi mga bayaran ng mga yan pakawala yan. Gipit siguro sila, kaya ayan, tudo paninira. Kaya ngayon yung pakalat nilang fake news, si Secretary Gubo, walang katotohanan. As long as walang binanggit ang PCO, huwag kayong maniniwala. Sample pa lang yan mga kababayan. Marami pang ilalabas na mga fake news yan. Ugali nila yan nagpapalabas ng fake news kasi wala silang pabor na nakuha sa Marcos administration, especially sa Pangulo. Kaya nagkaganyan na sila. Lalo't ngayon na nakakulong yung isang pugante. Wow. Lalo nga magpapakalat ng fake news, kaya maniwala kayo. Huwag kayong maniwala, ika nga, no? At mag-ingat sa mga pinanood nyo. Huwag basta-basta kaagad maniwala. Maniniwala lang kayo guys sa PCO. Okay? And of course, sa pinaka-mainstream media, katulad ni GMA7, yan, ABS-CBN, TV5, gano'n lang. Doon lang tayo maniwala, no? Dahil mga legit sources, mga yan. So, dahil dito mga kababayan, panoorin nyo itong interview ni Pangulong Marcos Jr. na talagang sinupalpal niya itong mga nagpapakalat ng fake news. Ugali nila yun, yung manira, trabaho nila yan kasi bayaran sila. So dahil dito guys, panoorin nyo, okay? See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines. Ito na. Good morning, President. Advance happy birthday, Ria Fernandez. I cannot hear. Sorry. Yes. President, advance happy birthday, Ria Fernandez of TV5. I cannot hear. Dapat na lang. There are rumors circulating online that Defense Secretary Gubo Teodoro has already resigned. Is this true? If not, why do you think this is being spread? Talaga, may lumabas na balitang ganun. Na nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga, unang-una, sagutin ko yung tanong mo, fake news. Yan. Ang lumalabas lang dyan, ito mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't huwag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayong masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news.
Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Mag-ingat po kayo at kilatisan ninyo mabuti pagka may nababasa kayong ganyan. Dito sa issue ng kay Secretary Teodoro, natatawa na lang kami dahil sabi, tinawagan ko siya kaninang maaga-maaga, magre-resign ka daw. Bakit? Sabi niya, bakit paalisin mo na ako? Sabi ko, bakit kita paalisin? Wala naman tayong problema. Hindi, yun ang lumabas na balita. Sabi niya, huwag natin papansinin. Sabi ko, pero kailangan natin sagutin. At ipaliwanag sa taong bayan na itong ganitong klaseng mga chismis, mga marites, kinakalat lang nila ito para manggulo. Huwag po kayo madala sa ganyan. Patuloy po ang aming trabaho. Hindi po kami titigil. Lahat po ng ating mga kasamahan ay walang ginawa po, kundi araw-araw, bagong paggising hanggat matulog, ay kung paano tumulong at paano pagandahin ang Pilipinas. Yan po ang hangarin ng lahat ng pamahalaan ninyo. Huwag po kayo nadadala sa mga fake news na ganyang klase. Huwag po kayo madadala sa mga yung mga panggulo na ginagawa nila. Ay, sa amin, hindi na namin pinapansin yan dahil alam namin ng totoo. I have always said this with some of these rumors that are spread around. Kami, we have the advantage. We know the truth. So we will give it to you as soon as we can and as quickly as we can so that people understand what is going on. Wag po kayo kung may magbabago sa kabinete, sa pamahalaan, kami mag-a-announce. Hindi kung sino-sino man basta nag-post. Hindi sila ang mag-a-announce, walang alam yan. Kami ang mag-a-announce. Sa kasalukuyan, ngayong araw ito, walang pagbabago. Yun lang. Thank you.